Ako si Joshua Perez, 22 years old, isang janitor sa NCF. Ano mo, ning mamatang amay, tapos pag matang amay maasikaso sa dire, tapos pag mga 5:30 kasi rin na sa trabaho. Awat mi sa trabaho mo, maninig muna kami ding diyo, kasi mga kay po ang gibuhon sa trabaho, misi mga nakaatang sa mong gibuhon sa araw-araw daw, iwa maginigibon maligti. Feeling ko dito ang mga janitor sa NCF, mababait naman sila, tas generous sila sa mga tao kahit na naglilinis sila, tas nadudumihan ng mga dumadaan, para nakasmile pa rin sila. Tas feeling ko mababait at masipag. Yan lang. Mga janitor digdi sa NCF, nagsasacrifice sinda para may maibuhay sinda sa pamilya ninda. Arog na lang kasi na interview na egosyon daw ang afti na tigbubuhay na dawa 5 minimum lang ang sweldo niya is tigtatanggap niya para lang may sustento siya naman sa tuwa niyang afti. Di po ma'am sa NCF, kung yan pa lang po, mga 4 months pa lang po ako digdiyo. Dati kong trabaho, sa Manukan itong game foul. Lang po, para sa dako lang problema na rin sa NCF. Kapag madumi, lalo na yung kapag naglilinis sila sa CR, kasi nakaranas na ako niyan, merong isang taong naglilinis ng CR, janitor siya, tas palagi may dumadaan, basa pa yung floor, then nadudumihan ulit, tas linis na naman, tas may linis na naman. So feeling ko yan yung challenges nila, kasi parang ulit-ulit, tas kailangan talaga nila ng pasensya. Kapag tatapon sila ng mga basura, kapag ganyan, maraming mga napkin at kumakalat sa banyo, sa gilid ng mga toilet, tapos kapag sobrang baho, ginagawa pa rin nila kahit mahirap. Dahil po yung mga ibang ating po nilalag mga estudyante sa Trascan, kaya yun na lang po ang kinukuhaan. Hindi natin ma-appreciate ang isang tao, isang trabaho hanggat hindi natin nalalaman ang mga nangyayari sa likod nito. Kung ang iba, para sa kanila ay isang janitor lamang ito, pero sa likod nila, ang malinis sa kapaligiran at ang hindi makalat na paaralan. Kung tayo, pagkatapos ng klase ay uuwi na, sila magsasegregate pa,
maglilinis pa ulit-ulit hanggang wala ng basura kinabukasan. Mababait naman sila, masisipag. Kahit minamaliit sila ng ibang tao is patuloy pa rin silang gumagawa ng trabaho nila para magkaroon ng kalinusan sa kapaligiran. Team life. Maki-operate lang sa araw sa mga janitor para dahil pong maging maintain ng ang kalinigan ibig sa NCF. Sila ang isa sa mga taong napakahalagang gampanin dito sa loob ng paaralan. Kung wala ang mga janitor or velocity dito sa atin, siguro maraming basurang nagkakalat dahil ang mga estudyante ay minsan wala naman sa kanila yung tamang pagtapon ng basura sa basurahan. Sa atin po rin, ning minimum lang po, 365. Kasya man po, sa pinagkakasya na lang. Mga tuwang ko na lang na pinapaklas. Pamilya ko para matawag ko silang bagay na kinabukasan. Nung nawala yung gamit ko, tas isa sila sa mga nakatulong sa akin para mahanap yun. Yun lang. And saro sa na-encounter ko is nasungitan kami sarong para janitor. Kasi siren ko man kaya na pagal-pagal siya, tapos makalaton talaga si canteen. Tapos hindi kaming irestoryahan na tapos di may pa inaapon si mga pinagkakanan siguro kakong time na to pa-out na talaga siya sobra siyang dali tapos pero ang hiray niya sa rabatan tapos puro na yun kami kabarkada ko na siguro intindihan na lang talaga si ate kasi siguro may emergency. Ko man sa pinili, yun lang po nag-abot na opportunity sa kuya. Kayo na lang po ang tig-grab ko. Hindi natin may kakaila na kapag sinabing janitor na ang trabaho ay pinagtataon ito ng karamihan. Dahil ito ay trabaho ng isang mahirap. Ngunit ito ay isang trabaho na marangal, maayos. Dahil tinitiyak nila na ang kalinisan ng isang paaralan upang maayos na gamitin ng mga estudyante. Ako si Joshua Perez, 22 years old, janitor sa NCF. Sa pag-ibumikang documentary, na-realize ko lang na ang pagiging janitor dahil man masyadong madali. Nahihiling talambasin na nagsasamot, minsan nakatukaw lang. Pero pagiging janitor, sobrang hirap. Tapos ipon panindak iba-iba si mga basura, tapos kepon-nindang dapat maigi ang nindang pagtatrabaho. Bako lang kung nahiling tang mga madadali lang. Pero pagiging janitor, sobrang sakit. Maski ang pang sweldo lang ninda, minimum lang. Nagpupursige pa ng katsinda. Ang mga janitor ay sila yung madalas natin na nakakasama. Then kapag may mga events naman, isa rin sila sa mga tumutulong sa pag-set up kagaya ng mga chairs. Pag may mga kailangan ng bitbitin, sila yung mawitbit. Then kapag umaga yung shift nila, is maaga sila pumapasok. Then
sinusuguro talaga nila na malinis yung mga classroom natin na ginagamit. Then, so, thankful pa rin talaga na nandito. Kung katuwang natin yung mga janitor sa pang-araw-araw natin para masapadali yung buhay natin sa paralan. Malaga janitor ng NCF dahil sila tumutugon para linisan ang kapaligiran ng paaralan na to. Dahil dito mas napapanatili nilang malinis at mas organisado para sa estudyante at staff ng NCF dahil sa kanilang trabaho at dedikasyon. Dahil dito saludo kami sa mga janitor ng NCF dahil napapanatili nilang malinis ang paaralan. Saludo kami sa inyo. Natunghaya natin ang hamon at kabayanihan ng mga taong nagtatrabaho sa likod ng mga tanawin. Sa kanilang kababaang loob, sipag at dedikasyon sa trabaho, ipinapakita nila ang di matatawarang kontribusyon sa ating lipunan. Sana'y sa pamamagitan ng kwentong ito, mas mapahalagahan natin ang kanilang mahalagang papel sa pang-araw-araw na pamumuhay. Patuloy natin bigyan ng respeto at pagkilala ang kanilang serbisyo na nagpapabuti sa ating kapaligiran. Sa kabila ng simpleng trabaho, kanilang ipinapakita ang tapang, dignidad at dedikasyon sa bawat araw na ginugugol sa paglinis at pag-aalaga ng ating paligid. Ang kanilang kwento ay nagpapakita ng di matatawarang halaga ng bawat gawain at ang kahalagahan ng pagbibigay-pugay sa lahat ng uri ng trabaho. Hangad natin na maging tanglaw at inspirasyon ang kwentong ito upang masuklian ang kanilang sakripisyo at dedikasyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng respeto at pagkilala. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pag-alay ng oras para sa masaksihan ang mahalagang kwento ng mga janitor. In my hour of need, I truly am indeed alone again. Naturally, it seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do? Alone again, naturally. Now looking back over the years, whatever else that appears, I remember I cried when my father died, never wishing to hide the tears. And at 65 years old, my mother, God rest her soul, couldn't understand why the only man she had ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever spoken. When she passed away,